dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago. Definitely po, Kong Toby, definitely wala po tayong tinatago. Mga aso ni Bangag nagrambula na sa Kongreso dahil nag-aagawan na sa malaking pondo ng gobyernong nakatabingi ang pangapatay gadiha. Wala na eh. Kailangan na kanya-kanyang lima sa kabanambayan ng mga hinayupak. Hindi na nagkaintindihan siguro sa partihan ng pondo para malimas ang kabanambayan. Kaya yan, nagtahula na para maasong ulol na pinag-aagawan ang pondo ng bayan. Kawawa talaga tayo sa mga buhayang ito. Oh, ito, Vice President Inday Sara Duterte nakahanap ng kakampi. Walang iba ang dating Marines na ang dating artistang sikat na si Ido Manzano. Tinabla po ang props ni Sipone Naligutan. Ito po ay patungkol sa 125 million. Tablado sinigutan kay Ido. Tamang-tama, sa amin kasi yung Ido, aso yung Ido eh. Pero hindi naman si Ido aso. Yung tunutukoy kong aso, yan. Makakampi ni Bangag, bundat ang mata. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So unahin na po natin yung mga kahula ng mga anak ng kagwang mga asong ulol ni BBM. Pinalagang kasi ng aso ni BBM na si Toby Chanko, yung aso rin ni BBM. Tangin naman. Wala na talaga nagkagatan ng mga animal. Ito ay patungkol sa pundo ng Kongreso na 17 billion lang ginawang 27 billion para sa taong 2027. Kaya ang gusto ni Toby Chanko di umano ay kunyaring maging transparent daw. Transparent din dapat daw ang kanilang pagnanakaw sa kabanambayan. Hindi nga ako bilib dito kay Toby Chanko dahil pumirma yan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Alam naman natin yan. Aso at buhayan, di ba nga yan? Nagbabalat kayo lang yan, no? Para sabihin, para siya sa bayan, para yan sa bulsa. Mukha pa lang, humingiwi rin eh. Pero masarap kumain ng popcorn habang tagulan at manood at pakinggan ang kagatan ng mga aso ni Bangag sa Kongreso. Hirap na hirap sila kung paano nakawin ang pera ng bayad at ng kagang. Okay, pakinggan po natin yung kagatan ng mga hinayupak. Ika lang, tingnan po muna natin kung aling video yung mauna. Baka yung mauna ay mahuli. At yung nahuli ay mauna. Patay tayo diha. Okay, alam ko nang nauna. Pakinggan po natin yung kumahol na aso ni Pero Bangag. nakita ko po yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So is there a law that exempts the House of Representatives from presenting the budget to our colleagues before it goes into plenary? In previous years po, if I may respond to Representative Bianco, in previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives or Congress of the Philippines in general. There's also actually SUCs. There are no pre-plenary deliberations. Even the other OEOs, the other executive offices po, hindi na po natin isinasalang sa pre-plenary budget hearings. Pero Wala po, na Madam pre. Chair, ang laki po ng budget ng House of Representatives, no? Nasa 30 plus billion. Halos kasing laki lang siya ng DOST. So bakit hindi po natin siya idaan sa pre-plenary hearing? Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal. At kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget. Just like 2026, no? 16 billion lang po ang net natin, pero ang total budget is 35 billion. So mas malaki pa. Paldo. Tapos hindi man pinipresent. Paano po kami magtatanong sa plenary kung hindi man pinesent po sa budget briefing yung mga pinagkagastusan? So I would like to request, kung wala namang legal exemption o constitutional provisions that exempt the House of Representatives, we must go through exactly the same process as other departments. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives kung wala po tayong tinatago. Definitely po, Kong Toby, definitely wala po tayong tinatago. As was the case last year, when the budget of the House was presented during plenary, tinayuan po ng isa po sa ating mga vice chairpersons, si Vice Chair Mercar Zamora, tinayuan niya po yung budget ng Congress of the Philippines and we opened the deliberations on that. But if the request Lo, di kami naniniwala na walang tinatago. Marami kayong tinatagong mga pira ng bayan, saan nyo pinaglalagay na malita. Sige nga, kung wala kayong tinatago, ilabas ang inyong mga libro. Saan ba pinanggagastos ninyo ang bilyones na pondo ninyo? Anak ng kagwang 33 billion pala yung pondo ninyo, ha? Sana all, paldong mga buhaya. Lalo na to si Swansing. Naku, laki ng pera nito. of the Honorable Chanco is to do a pre-plenary for Congress. We will submit that to the for consideration of the House leadership because usually naman po it's something like it's not just the Congress of the Philippines budget. As I mentioned before, there are a lot of OEOs na other executive offices na hindi na po natin dinadaan sa plenary. So we will definitely submit that for the consideration of the House leadership. Madam Chairman, why do we have to submit it? This is about transparency. This is about the budget of the House. May question na nga kung bakit MOOE natin by liquid, by certification. Kung bakit hindi natin ipakita kung paano ginastos. Yan lang naman ang tanong eh. Yes or no?
Yes po. We are one with you, Representative Chanco, in Ma'am, you're one with pushing me, but for you're just transparency. you're circling around the question. So I want to know bakit ayaw natin i-pre-plenary yung budget ng House of Representatives. Kong Toby, just to be very clear, we are not saying no. We are saying that this is not a decision that I can make right now. That is subject to the consideration of the House leadership. So again po, I am not saying no. Again, we've done so many reforms to promote transparency. We've done the BARC, bukas na po lahat ng mga amyenda, pinapakita po natin line by line, not just in the House, in the level of the House of Representatives, but even at the level of the Bicameral Conference Committee, pinapakita na rin po natin lahat ng amendments. So again, if this is a push towards transparency, most definitely po, we will support this, but this is not a decision that we can make at the moment. This needs to be submitted for the consideration of the House leadership. Madam Chair, you're not saying no, but you're not saying yes also. Diba? I mean, ano bang problema? What is the problem? Why don't we ask the House leadership? Nandiyan man speaker, nandiyan man si Madjo. Pati lang natin tanongin. Ayaw nga kasi mabisto ang panggagamitan nila. Ikaw naman, Toby. Kunyari ka pa, kasabwat ka rin naman sa mga kanakawan sa kaban ng bayan. Hindi ako bilib dito kay Toby Chanco. Pero tama naman siya sa drama niya, no? Tama naman siya sa sarswilan nila. Na kailangan maging transparent kung saan ginastos. Kung paano ginastos ang pera ng bayan. Hindi nila pera yan, eh. Di ba, Swanseng? Kung maging transparent sana ako kayo, hindi buksan niyo yung mga libro. Kung totoo ka rin, Toby Chanco, na ayaw mo ng corruption, unahan mo na. Buksan mo na rin yung libro mo. Ibulatlat mo sa buong publiko na ikaw hindi ka kawatan o hindi ka kapareho ng amo mong si Bangag. Alam naman natin yan eh. Don't tell me, Toby Chanco, sinusungag mo si Sandro. Kasi yung Speaker of the House din, nakaupo, tuta ni Sandro. Di ba sino ba ang majority leader? Di ba Sandro? Wala na, niluloko nyo lang yung taong bayan yan ang nakikita po natin. Pero bangayan sila hanggang kaibuturan ng budhe. Ano yun? Again po, I am unable to say yes or no to that question because it is not my decision to make. I would have to, again, submit this for the deliberation of the House leadership. And we will rest assured po what the assurance that I can give. If it was within my jurisdiction, I would have been able to decide right here and now. But please give us some time to submit this for the decision and deliberation of the House leadership. But that is no assurance at all. 2025, ang net po natin, 16 billion. Nag-insert po ng 17 billion ng House. Naging 35 billion yung budget. 2026, ganun din. 17 billion ang NEP. 27 billion ang GAA. So, ibig sabihin, nag-insert ulit ng 10 billion. Tapos, ayaw natin dumaan sa pre-plenary. So, anong problema? Kong Toby, I would like to reiterate that this is not an insertion. This was deliberated in the plenary. Although there was no pre-plenary for the budget of the Congress of the Philippines, the deliberations on the budget of the Congress of the Philippines was opened up during the plenary. All members were given the opportunity. Lolo mo, Swanseng, insertion po yan, ma'am. Kasi ang sabi nga sabi ni Toby Chanco, 17 lang ba? 17 lang 17 billion ginawa mong 27 Tama, 10 billion yung insertion dyan. Kasi nasa batas nga, niluluko tayo ng mga buhayan ng mga to, hindi daw insertion. Kahit dumaan yan sa plenaryo, pinag-usapan nyo, harap-harapan rin ho ninyo, niluluko nyo kami. Kasi nasa saligang batas na National Expenditure Program, bawal po yan, dagdagan, pwedeng bawasan. So ang ginawa ho ninyo, 17 billion, ginawang 27 billion, 10 billion ang dinagdag, ang tawag dyan, insertion. So ngayon, binubulag nyo ang taong bayan, sinasabi ho ninyo, hindi yan labag sa saligang batas, labag na labag po yan. Kasi sinabi ninyo, pinag-usapan naman sa plenaryo, lahat-lahat, dumaan naman sa tamang pag-uusap, hindi dumaan nga, pero mali yung prosesyon ninyo dahil nagdagdag kayo, dapat nagbawas kayo. Ang tawag dyan, Swanseng, hingag lang ilong mo, insertion. Tuloy yun. To propound questions to the budget sponsor last year. So although there were no pre-plenaries for the Congress of the Philippines in the past budget hearings, meron pong pagkakataon ang lahat po ng mga miyembro na suliin yung budget ng Congress of the Philippines pagdating po ng plenary deliberation. So if again the request is to have a pre-plenary for the Congress of the Philippines budget for this year, I will most definitely po, the assurance that I can give at the moment is that I will submit it to the wisdom of the House leadership. Kung ganun pala, pwede naman pala sa plenary lang magtanong, bakit pa natin sila pinadadaan sa pre-plenary? Tapos tayo, ayaw natin idaan yung sarili natin sa pre-plenary. Pwede naman pala, di ba? Kung yun ang sagot niyo, kasi last year, gano'n, yung House hindi dumaan sa pre-plenary, tapos sinagot lahat ng tanong sa plenary. Bakit lahat ng departamento pinadadaan natin tapos tayo hindi? Anong pagkakaiba? Madam Chair, point of order. Go ahead po, before I Tama dito si Toby Chanco Bakit yung mga ibang mga departamento ng gobyerno ay dumaan sa pre-plenary session? Pero bakit yung pondo mismo ng mga buhaya ay hindi dumaan? Siyempre, alam na this, para unli ang insertion, unli ang budget. Diba Toby Chanco? Naniniwala lang ako ng buo dito kay Toby Chanco kung sungagin talaga si Bangag. Tuloy yun. respond. Yes, My good friend Representative Tony Toby Beltran. Chanco is talking about our pre-plenary actions that we can take up amongst ourselves and not waste time with a lot of members who are ready to talk and debate issues regarding the DBCC. So with respect to my good friend Toby Chanco, the list is so long that I don't even know if I can ask questions primarily on the national and local concerns later on with our friends who have prepared this. And this has been an ongoing practice to have the DBCC. So if this is a concern, my point of order, Madam Chair, is if this is concern about scheduling, maybe we can take this up with the permission of Congressman Toby, with the leadership, and not waste the time of members and also our guests here in plenary. If that is okay, that is a point of order that I'd like to Okay, if it's a point of order, I will explain and I would like the chair to rule. If it's a point of order, I will not appeal. I'm just saying, kanina po sinabi, 11 trillion po ang sinabmit. Ginawasan po lahat ng departamento, hindi po dapat ibawas sa time ko yun. Kasi point of order po yan.
Hindi po dapat ibawas sa oras ko yung sagot ko sa point of order niya dahil hindi ko po tanong yan. Ayan na. Okay. Kanina po Nagkata na. sinabi 11 trillion. Binawasan 7 trillion. So kaya natin pinapag-submit ang bawat departamento. Sasabihin nila, paano nila ginastos yung pera, nakabuti ba ito sa taong bayan. Yun po ang ginagawa sa pre-plenary. So paano po kami magtatanong dito sa plenaryo kung wala naman presentation ganun? Ano, huhulaan namin kung magkano yung nagastos? Anyway, I would like to request the chair to rule on the point of order. If you think I'm out of order, just say. Oh, wala na ang mga bangag supporter. Nagkagata na. Alam niyo ako kay Tobit Chanko, yung inisip niya din, sarili din niya yan. Gusto niya na malaman natin. Malaman niya kung ano ba yung pondo, saan ba. Kasi, siyempre, nag-independent yata siya dyan sa Kongreso eh. Hindi yata yan sumali sa tropa ni Sandro. Kaya siya, ang pondo niya, kapiranggot. Pero may pondo pa rin siya. Unlike naman kaya dito sa mga Duterte, talagang masiro sa pondo. Pero ito, panibagong insertion mga yan. Ang pinag-uusapan na lang yan kung magkano kay Tubi, magkano kay Swansing, magkano kay Sandro, magkano kay Garen. May point rin naman, kailangan. Bakit yung mga ibang departamento sumasalang sa pre-plenary? So, para malaman natin, isa lang din natin para makapagtanong kami diretso sa plenaryo sa sesyon. Kung bakit ganito kalaki ang pondo, madagdagan ng 10 bilyon, ang 17 na bilyon, maging 27 bilyon. Paldo ang magbubuhayan ni Bangag. Bilyon-bilyon na kasi ang pinag-uusapan dyan sa Kongreso eh. Kaya nga, nag-aaway ng mga animal. Kanya-kanya ng kagatan. Pag lumamalakas ka kumahol, panigurado malaki ang pondo mo niyan. O bakit kay Vice President Inday Sara? Oh, akaunti lang ang pondo pinag-usapan kay Inday Sara. Magkano na? 125 million. Gusto ninyong i-impeach si Inday Sara? At ngayon ay hinaanapan nyo ng mga resibo. O kayo ngayon, bilyon-bilyon yung pondo pala ninyo eh. Sa Kongreso, 27 billion, 33 billion. Nasaan na yung mga bilyonis yan? Mga buhayang kamukha ni Bangag. Labas nyo resibo nyo. Si Inday Sara naglatag ng resibo. Tapos ngayon, ginagawa nun ninyo ng issue daan sa impeachment court. Pinapa-impeach ninyo. Gusto nyong i-convict. Putang ina, mahiya kayo sa mga balat na buhaya ninyo. O di ba ho? Si Inday Sara, ginawa ninyong issue yung 125 million. Na 75 million na lang po ang hinahanap ng kuha na ngayon umapila ang kampo ni Inday Sara sa Commission on Audit. Ayan, sa awa ng Diyos. Nasa kuha na po nasa impeachment court na po pinag-uusapan. At yung mga abogado pa ng mga buhaya, kailangan pumaldo ang mga buhaya kasi para may pambayad kay Ligutan. Para may pambili ng make-up si Ligutan. Ganun talaga. Ito, pag-usapan na natin si Ligutan. Naalala po ninyo, naglabas po ng props kagahapon itong hinayupak na Ligutan. Abay, nakahanap po ng kakampi si Vice President Inday Sara tungkol dyan sa EI generated na cash ni Ligutan na nakalagay sa palita, no? Nakalagay po sa palita para sabihin, putang ina, ang dami palang pera eh. Pero ito si Edo Manzano, tinabla po si Ligutan tungkol diyan sa EI generated na cash na ipinalabas sa impeachment court na pinayagan ni Jess Caldero. So, narito po yung yung props na yan. Ang layo po ng diferensya. Ito po yung kay Bayot na Ligutan, no? Yut, make up ka ulit ha. Yan daw 125 million nakalagay sa palita. Pero meron pong inilabas na version itong si Edo Manzano, no? Ano ba yan si Edo Manzano? Didiis ba yan? Kasi napapansin ko talagang grabe ang kanyang pagtatanggol, no? At pagbanat dito sa mga hinayupak ng mga nasa gobyerno, bumabanat siya eh. Pero yung mga statement niya, pumapabor naman ho sa atin, no? Sa mga DDS. Kaya hindi ko alam, didiis ba si Edo Manzano o ano bang katayuan niya sa political color? Kasi si Vilma, Dilawan, Pinklawan eh. Ito po, naglabas po ng payag si Edo Manzano. Ayan, ito ay patungkol sa anak ng Malita na EI ni Ligutan. Ang sabi ni Edo Manzano, naglabas din po siya ng EI generated pero visual comparison, mas malapit sa katotohanan. Sabi ni Edo Manzano, ganito kalaki ang diferensya ng milyon at trilyon. Kaya kung ang usapan ay bilyon o trilyong piso, posibleng nawala sa korupsyon. Posibleng nawala sa korupsyon, hindi sapat ang press conference, suspension, o isang kontraktor na makulong. Ang tunay na sukatan ng accountability, magkano ang nabawi? Sino ang napanagot? At kailan may balik sa taong bayan ang pera? Sabi ni Edo government should pursue restitution as aggressively as prosecution. Hindi lang kulong, ibalik ang ninakaw. Ito naglabas mo si Edo Manzano ng comparison. Anak ng kamuti naman talaga. Ligutan, yan ang tamang mukha ng 125 million pesos. Visual comparison ng 125 million at 1 trillion pesos. Grabe yung 1 trillion. Halos yung budiga napupuno. Pero hindi na pag-usapan sa Senado. Hindi na pag-usapan sa Kongreso yung 1 trillion. Grabe naman yan. Isang budiga pala, 1 trillion lang yan. Pero ang hinahanap na ngayon natin 1.9 trillion. So 2 budiga puno. Putang inumin. Pero tahimik ang mga buhaya dito Kongreso. Tahimik ang mga Dilawan, Pinklawan. Sa mga bubong. Pagmasdan ninyo ang tang-inumin naman, yung pagkakaiba, 1 trillion versus 125 million pesos. Yung 125 million pesos, nakalagay lang sa lamisa. No? Tapos, kalahati pa ho yan, liquidated naman po yan. So, konti na lang po yung liquidate ni Inday Sara at wala pa namang pinal na desisyon ang Commission on Audit. Pero dito po, sa 1.9 trillion, anak ng kagwang, ninakaw na po.
Nilimas na po, hindi na mahanap eh. Samantala yung 125 million, nahanap natin, may mga resibo. Yung 1.9 trillion, anak ng kamote, hanggang ngayon, hindi pa umay-paliwanag. Nasa na ba mga anak ng kagwang, mga anak ng malita kayo? Ito dapat ang ating pinag-uusapan sana dyan sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Ano na? O, di iyak ka ngayon, ligutan. Ito po yung mukhang ligutan. Ayan. So, 125 million ligutan. So, hindi ka ba nasampal ni Dumansano dito, no? Ayan yung 125 million ligutan. Oh, nasabi niya, kay ligutan yan. Siyempre, kailangan, kunyari, marami para nakakabulag. Pero ang totoong 125 million lang pala, ganyan lang. Anak ka ng kagwang ligutan, tamaan ka sana ng aninipot. Ayun, 125 million pesos. My God. Galit sila dyan. Pero di man sila galit sa trilyon-trilyong ninakaw ng mga aso, mga buhaya ni Bangag. Ito ipagpatuloy po muna natin kasi kagahapon kinat ko po yung pahayag ng depensa ni Michael Pua patungkol po dito sa mga AI generated na mga picture ni Ligutan. Pagpatuloy lang natin, pakinggan natin si Attorney Michael Pua. Of course, we had to object to that because we had to ask at least for the proper basis kung bakit AI yung ginagamit. But nag-note naman po ng ating presiding officer, kaganda ng presiding officer yung aming objections. At kumbaga, pinagpatuloy pa rin naman yung pagtatanong. Sa atin, okay lang yun, we just had to really register our objection. Kasi syempre, alam naman natin yung AI sometimes does not really depict yung totoong itsura ng mga bagay-bagay. Well, I would like to at least try to understand the side of the prosecution kasi syempre siguro they just wanted to show some graphics to give a picture kung ano ba yung punto na gusto nilang ipasok doon sa kanilang pagtatanong. So perhaps that's the reason why they used yung ganung AI. But again, all we had to do was object to that. No? All we could do was object to that kasi nga baka hindi accurate. No? And usually hindi nagiging accurate talaga pag AI sa ngayon. But nakita naman natin yung punto ng prosecution kaya nila ginawa yun. No? They wanted to give everyone, maybe not just people in court but even the public kung ano yung puntong gusto nilang marating. Hindi ba maganda sa mga answer kung AI pag-related na binili attorney intelligence responsibility? Kasi hindi natin ma-determine yung accuracy kung ganun ba talaga ang itsura ng 125 million. And to be honest, ako personally, I have not seen 125 million in person. So, yun lang talaga yung concern natin, yung pagdating sa accurate depiction. May nakikita ba kayong risk doon, attorney, sa mga susunod na hearings kung gamit pa ng AI-generated photos para lang magbigay ng context doon sa next week execution? I think yung main concern lang talaga namin is kung accurate yung nakikita kasi baka exaggerated yung nakikita, baka, o kahit hindi exaggerated, baka naman hindi talaga yun yung itsura na gustong ipakita. But the witness naman is able to answer. So kahit pa paano, yung kanina, all we wanted was just to register our objection. So considering po na mag-submit ng motion or manifestation na ipagpawal na lang. I think we haven't really spoken about it after this, no? So I don't want to foreclose any possibility. But sa ngayon naman, nanote naman yung continuing objection namin doon. I think that's enough for now. Actually, without knowing, doon sa direct examination na kaya post lang, mayroon magbago doon sa ilan sa Well, sa akin, maaga pa kasi. I think may ilang points lang na-discuss today. So today it was a lot of confirmation of what she already stated in the House. So baka yun yung nagiging sentiment nyo na wala namang bago. Pero tingnan muna natin kung saan patungo to. Ayoko rin mag-conclude ng anything at this point dahil unang araw pa lang ngayon. Actually, unang salang pa lang ng direct examination. At alam naman natin magpapatuloy pa tomorrow. I have no idea and I don't want to speculate kung ano pa yung mga ibang itatanong ng prosecution. So ngayon, hindi muna ako magbigay ng categorical statement on that. I think itayin muna natin matapos yung direct examination. Sir, tingnan po ba ito ng case or is it alarming for the defense that the witness testified na si Vinsardo po yung natulos na illegal cheating? That will go into the merits, but so I will not discuss that. But sa amin, siguro, all I can say is we anticipated all of this. Ayan, ako lang masusunod dyan. Pagbawalan ko talaga yung AI-generated photos at video kasi putsang ina, impeachment court dyan. Nakakadaya yun. Tingnan mo kung ang layo-layo sa komparison ni Ido Mansano at saka niligutan yung 125 million. Yung 125 million niligutan, nakalagay sa palita. Pero yung 125 million ni Ido Mansano, nasa table lang. Ang ilang layo, pinapalitan mo pag nakalagay sa palita kasi kailangan niya ng forklift para mabuhat. So hindi kayang buhatin ng tao. Pero dito kay Ido Mansano, nakalagay lang sa lamisa, lagay mo lang ng 4 na bag, okay na. Ang inumin mong ligutan ka, talagang gusto mo lang mandaya sa mga Pilipino. Buti na lang, may social media at may mga netizen na kagaya ni Ido Mansano, at least pumapabor sa atin. Talagang naniniwala ako, DDS, never die, we multiply. Ito, bakit ba si Vice President Inday Sara lang ang pinag-iinitan dito sa anak ng kagwang confidential funds? Samantala, kapiranggot lang po yung confidential funds si Vice President Inday Sara Duterte. Mas marami pong confidential funds yung mga nasa gobyerno kakampi ni Bangag. Kagaya ni Bunyeng, 1.5 billion, sana all. Kay Bangag, taon-taon, 10.5 billion, sana all. Billions, no? So, ilang billion na ako nilimbat ni Bangag? 4 na taon na, so 40 billion, so 42 billion na sa Intel funds and confidential funds. Pero kadami-dami nilang pera hanggang ngayon si Bakay, swangit pa rin. Ang dami-dami nilang pera hanggang ngayon si Bangag ay Bangag pa rin. Kadami-dami nilang pera si Sandra, si Charis hanggang ngayon budlat pa rin ang mata.
Hindi ba nabago ang mukha ninyo? Paganda kayo, bilyon-bilyon na kulimbat ninyo, mga animal. O ito, may pumalag po dyan kasi bakit? Selective ba? Selective daw. Bakit si Vice President Inday Sara lang ang pinag-iinitan sa confidential funds? Alam naman natin, maliwanag kung saan napunta yung confidential funds. Hindi kinurakot, kundi napunta sa mambayang Pilipino yung tulong. O narito, pakinggan po natin yung magaling, matapang handang makipagbulok. Pakinggan natin. Good morning po, Boss Jay, Boss Admar. Opo, Chairman, ito nga nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo ay tungkol nga dito sa kanyang confidential funds. Siguro unahin lang natin yung masasabi lang po ninyo. Naniniwala ho ba kayo na mali o may mali po doon sa paggamit ng kanyang confidential funds? Ako, naniniwala ako na walang mali dahil nung siya po ay DepEd Secretary, siya po ang aming chairman ng National Youth Commission Advisory Council. So napag-uusapan po namin every month bilang siya po ang chairman ng National Youth Commission Advisory Council at ako naman ang chairman ng National Youth Commission kung paano pipigilan ang recruitment ng mga NPA sa hanay ng mga kabataan. Bakit po importante yun na meron siyang confidential fund noon? Ako po, bilang NYC chairman noon, hinahandle ko lahat ng kabataan, mga SK, pati yung mga out-of-school youth. Ang aming chairman po, si DepEd Secretary, Vice President Sara Duterte, siyempre, sa kanya yung mga nasa school, di ba? Mga elementary and high school. And masabi ko sa inyo, sa 50 years na malakas ang New People's Army, teroristang NPA sa ating bansa, imposibleng walang kaugnayan yung mga guro, di ba? Paano naman nangyari na yung milyon-milyong mga kabataan Pilipino sa mga paaralan, na-recruit nang wala man lang kaugnayan sa guro? Alam natin, merong mga guro na nagbibigay ng grado kapag sumama ka sa rally, merong mga guro na nagbibigay ng dagdag na grado pag ikaw nag-volunteer sa activity ng mga makakaliwa. And alam natin na merong kinatawan ang mga guro sa Kongreso, makakaliwang guro, na siya na mismo ay na-convict sa pagdadala ng mga kabataan sa bundok ng hating gabi. Si Franz Castro ng ACT Teacher. So kung ang ACT Teachers Party List ay nakakakuha ng mga 300,000 na boto, sigurado naman na meron siguradong libo rin doon na miyembro niya sa ACT Teachers Party List, ang teacher na makakaliwa na nagre-recruit rin sa ating mga kabataan kasama ni Franz Castro, di ba? Kaya napag-uusapan namin noon ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte na talagang nakakatulong sa kanya yung confidential fund kasi ganito po yan. Pag yung mga kasamahan mong guro, gusto kang i-report dahil ikaw yung guro na nagre-recruit sa hanay ng mga kabataan at tayo naman concerned sa mga kabataan pati yung mga gurong iba, syempre hindi mo pwede ilagay yung pangalan ng guro na yon kung sino mang nag-report, di ba? Kasi babalikan siya ng teroristang NPA. Kaya nagkakaroon rin ng pabuya and yung mga aliases ang ginagamit talaga. So dyan po napunta ang confidential fund ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. At panghuli, bago ko po makalimutan, kahit hindi po siya DepEd Secretary, bilang Vice President ng Pilipinas, siya po ang co-chairman ng NTF-ELCAC nung panahon na ito, National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Ibig sabihin, siya po ay talagang namumuno sa bansa laban sa teroristang NPA. Kaya kailangan po yung ganyang confidential fund. Meron nga po mga ahensya, kahit yung Office of the President, merong 4 billion a year na confidential fund. Hindi naman natin alam kung anong advokasya ng ibang ahensya at ibang opisina, di ba? Hindi nga natin alam kung paano nila ginamit ang kanilang confidential fund. Pero alam natin, meron tayong Vice President Sara Duterte, co-chairperson ng NTF-ELCAC at head ng National Advisory Council ng National Youth Commission na talagang lumalaban rin kasama natin, kasama ng SMNI, laban sa recruitment ng NPA sa hanay ng mga kabataan. Alam natin yan ang advokasya ni Vice President Sara Duterte. Kahit nung mayor pa siya, kahit ng ama niya, nung mayor pa sila, ginagamit nila ang kanilang confidential fund laban sa NPA, laban sa mga kriminal at terorista. Yung iba, hindi natin alam kung saan nila ginagamit. Basta, ang sigurado tayo, meron tayong isang national leader na ginagamit ang kanyang confidential fund laban sa NPA. Opo. At doon nga sa impeachment trial lumabas na hindi po minadali. Ayon po doon sa testigo itong isang disbursing officer po nga si Gina Acosta, dumaan sa regular na proseso yung paglalabas nga ng pondo ng Vice President dito nga sa paggamit ng confidential funds, Chairman. Sa tingin po ninyo, itong ipag-aakusa laban po sa kanya ay baga sinadya ho ba yung ganung paraan para talaga maipit ang Vice Presidente na sa huling bahagi lamang ng taon baga ginastos yung pondo mula po sa Office of the President? Alam nyo, most likely sinadya yan. Pangalawa, wala naman talagang kaso doon. Basta naka-state dyan, pag ikaw ay inisyuhan ng confidential fund, gagamitin mo yon for that quarter. Wala naman sinabi kung, di ba natanong na yan dati, yan ho ba ay for 60 days, for 90 days, 60 days, 30 days, 11 days, wala naman pong problema kahit ilang days yan. Basta that is allotted for that quarter. Kaya hindi po issue talaga yun eh. Hindi rin issue yung aliases. Yan ang madaming ginagamit na sa balita. Bakit ba gumamit ng alias? Wala rin issue dyan kasi alias naman talaga ang ginagamit dyan. Correct. And kahit yung confidential fund nga na ibang opisina, hindi naman binubusisi. Ito na nga kay Vice President Sara Duterte, pinaka-nabusisi. Pero alam natin nagamit sa kanyang advokasya laban sa NPA at nagamit ng ayos. Kaya ang nasa likod po nito, kayo naniniwala na itong CPP, grupong CPP, NPA, NDF? Yes, talagang yan alam natin yan. Kasi sa panahon ng kanyang ama, 89 yung guerrilla fronts ng NPA. Biglang pag-alis nila ng kanyang ama, pipito na lang. Isipin nyo, sino nakagawa nun? Sa tagal na panahon ng terorist ng NPA sa ating bansa, nakailang commander-in-chief at presidente na, sino nakadurog ng ganon? Di ba? Wala ng balangay, wala ng pulutong, wala ng alupad, talagang squad-squad na lang ang NPA. And dahil sa ganyang paghihina ng NPA during the Duterte administration, ang gagawin na lang dapat ngayon, pag-upo ng ngayong administrasyong ito at si Vice President Sara Duterte, co-chairman ng NTF-ELCAC, ang gagawin na lang, pipigilan mo na lang yung recruitment sa hanay ng kabataan kasi nagre-replenish na lang ng ranks ang teroristang NPA. Kaya ngayon ang ginawa ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary, humahawak sa mga guro at paaralan ng bansa at bilang co-chairman ng NTF-ELCAC. Ngayon, ini-issue pa siya.
buti nga siya may advokasya eh. Buti nga siya may initiative bilang national leader, pigilan itong teroristang NPA. Yung iba wala namang initiative, walang advokasya, walang pakialam. Kung nagre-recruit ang mga terorist ng NPA sa Kongreso at sa mga paaralan, di ba? Buti nga nagkaroon tayo ng Vice President Sara Duterte na ganyan ng initiative. Ayan na nga ho, tama po dito si Cardima, mga kababayan ko. Alam niyo po ito ha, meron po kasi ngayon kumakalat sa social media. Ito may kinalaman din kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam niyo, nakakalungkot to. Tingnan niyo po, nag-post po yung ng inumin na Bilyonaryo News Channel, ABS-CBN, Abante, na si Vice President Inday Sara daw ay pupunta ng Japan bukas, bukas ba? Oo nga, hanggang 24, so August 19 hanggang August, teka lang, check natin yung kanilang post dyan. Alam niyo ho, ay ito po ay yung seguridad ba ni Vice President Inday Sara? Ito sabi ng Bilyonaryo News Channel, Vice President Sara Duterte is leaving for Japan tomorrow, August 19 until August 24 for personal reason. A source tells Bilyonaryo News Channel. The trip will be at no cost the government and will be personally funded by the president, by the vice president. Alam nyo, dapat hindi nyo nililikpian kasi nga ang na-compromise dyan ay ang seguridad ni Vice President Inday Sara Duterte. So gusto talaga ipapahamak ng gobyernong Bangag si Inday. So kayo ngayon, Bilyonaryo News Channel, tanungin namin kayo, sino yung source nyo? Di si Bangag, yung nasa palasyo, dahil ang nag-approve po ng mga lakad ng opisyal ng gobyerno ni Vice President Inday Sara ay sa Malacanang. Yung travel clearance, di ba? Malacanang yan eh. Nag-approve. So kayo po ang nag-nilek ng impormasyon. Yung kaligtasan ni Inday Sara ay na-compromise. Kaya hindi po yan pinalagpas ni Vice President Inday Sara. Ito po yung official na statement ni Inday Sara patungkol po dyan, pinalagan po niya yan. Rito. Ito po, pahayag hinggil sa mga hindi tumpak na ulat ng media at mga banta sa seguridad. Hindi tumpak ang mga ulat na inilathala ng ABS-CBN, Abante at Bilyonaryo tungkol sa umano'y pagbiyahe ko sa Japan. Nagbago na ang aking mga plano. At ang pinakabagong impormasyon tungkol sa bagay na ito ay formal nang isinumiti sa tanggapan ng Pangulo. Muli kong pinalalahanan ang mga organisasyon ng media at mga himpilan ng balita tungkol sa kahalagahan ng pagberipika ng impormasyon bago ito ilathala. Ang pagmamadaling makakuha ng atensyon ng publiko o gawing sensasyonal ang isang balita ay hindi kailanman dapat manaig sa responsibilidad na mag-uulat ng makatotohanan at tumpak. Ang ganitong mga gawain ay hindi naaayon sa mga prinsipyo ng responsableng pamamahayag. Ang simpleng pagberipika sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, sana ang dapat na karaniwang pamantayan para sa mga profesional na organisasyon ng media. Gayon din, nais kong muling paalalahanan ang tanggapan ng Pangulo. Ang patuloy na paglathala o pagsisiwalat ng aking schedule ay isang bagay na lubhang nakakabahala. Lalo na dahil inilagay nito sa alanganin ang aking personal na seguridad at inilantad ako sa mas matataas na panganib. Tangina talaga to si Bangag, no? Gusto nila talagang mapahamak si Inday Sara. Lo nyo. Kayong mga gustong may mangyaring hindi maganda kay Inday Sara, mag-bounce back yan sa inyo, mag-bumirang yan sa inyo. O di ba ito? Ay tangkang pagbabanta, ito ay banta sa seguridad ni Vice President Inday Sara. Di ba ay dapat imbestigahan po ng NBI matibag kung sino po ang naglilik ng impormasyon na ito. Galing po yan sa Office of the President yung impormasyon. Kaya ikaw Bangag, anak kayo ng kagwang kung sino mga Poncio Pilato dyan sa mga impact Angler Castro, sa Malacanang, managot po kayo dito. Grabe lagi na lang, pati naman paglabas ng Inday Sara, kinukuha ng video. Yung seguridad ng Vice President ay nakompromiso. Sa ibang bansa po, sa Amerika, talagang secured na secured ang Vice President. Kasi nga, pag may mangyaring masama sa Presidente, yan po ang halili sa pagka-Presidente. Yan ang maliwanag. Ayan o, kayong mga bayarang media, anak ng kagwang tama na yung pagpaldo ninyo. Basta kami. Sa amin ang huling halakhak. Mabuhay po tayo mga Pilipino.